Sound. Sound. Ayan. Good morning po. Tayo po lahat ay magsama-sama na po dito sa harap. Ayan. Tayo po ay mag-settle down na para makapagsimula po tayo sa ating gawain ngayong umaga. Sama-sama po tayo dito sa may harapan. May mga vacant seats pa po dito sa harap. Ayan. Yan, ang lahat po ay hinihiling ko na tumayo. Pwede po natin i-occupy yung space dito sa harap. Sa mga nasa likod pa po, yan. Yes, Lord. Hallelujah. So, minsan pa nga po, bigyan natin ng malakas sa palakpak ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Magandang umaga. Sabihin po natin sa ating mga katabi, magandang umaga sa iyo, kapatid. Good morning! Yan. Hallelujah. Kahit umuulan, good vibes pa din. Hallelujah. Yan. So, hindi tayo papayag na hindi natin marireceive yung message ng Lord. Amen po ba? Amen! Amen! So, ngayon, itaas natin yung dalawa nating kamay. May mga katabi ka ba? Yan. Hallelujah. So, gumagalaw, gumagalaw. Yan. Hallelujah. Pagpasalamat natin sa Diyos na ito'y gumagalaw. Itap mo yung katabi mo. Yan. Kung may katabi ka, itap mo siya. Sa balikat, like this. Yeah. Yan. Then sabihin mo, kapatid, you are victorious. You are victorious! Sige, isa pa. Kapatid, you are victorious. You are victorious! Isa pa. Kapatid, you are victorious. You are victorious! Hallelujah. Yes, Lord. Alright, come on church, let us worship our God. Yes, Umpisahan po Lord. natin sa isang palakpak. So, before we start, let's read the Bible verse. In Psalms 63, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magagalak na umaawit ng papuri sa'yo, O Diyos. Hallelujah! Minsan pa, hallelujah! Come on church, let's worship our God. Bumuhos ang ulan, umagos at halos malunod na. Umihip ang hangin, binilit na. Ako ay itugma, binalot ng dilim ang langit. Kinapos ng liwanag, pagtitiwala ko'y hindi matitinag. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang kublihan hanggang matapos ang lunos. Paglipas ng pagod at luha, di maaring huminto ang pagbukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso, nagtagumpay. Pagkat lakas mo at taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daluyan, ito'y walang
Tiisin mo ang tulihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaaring humito ang pagbukal ng pagsambat sa aking puso. Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso, nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daloyan, ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Tuloy ang awit sa Panginoon! Tuloy ang awit, ikaw ng aking puso, nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daloyan, ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Hallelujah! Tuloy-tuloy ang ating pagpasaya at purihin ang Panginoon. Come on, church! Ilang biyaya, kami pinalaya, nasa bihag ng kasalanan. Yes, Lord. Pinagtawan, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey! 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 Ilang niyaya, ipinalaya, nasa bihag ng kasalanan. Pinatawad, pinagtawan, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat
ang lahat ay masasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay masasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay masasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey, hey! Hey, hey! Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, hindi mapipigil ang aming pagsamba sa inyo, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Salamat, O Diyos. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumian. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Minsan pa po awitin natin. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo
ng biyaya mo. Salamat, O Diyos. Salamat, O Minsan pa po. Yakap mo ako sa aking karumihan. Come on, church. Ibig mo Salamat, Ama. nang di kaya. Minsan pa, church. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako sa di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nakahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan
kadakilaan mo ay hindi mapapantayan, O Diyos. You can move mountains. Hallelujah. Oh, let's declare the good news that we are victorious. Hallelujah. Let's shout, thank you, Jesus. Thank you, Father. Oh, thank you, Jesus. Salamat, O Diyos. Salamat. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Oh, minsan pa. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Yes, Lord. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo hindi mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka sa awit. Yes, Lord. Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di Sambahin ka, O Jesus! Dakilain ka! Sambahin ka, Panginoon! Hallelujah! Wala mo kami ipangitinataan, pinaparangalan, pinadakila, kundi ang pangalan mo lamang, Panginoong Jesus! O aming Panginoon, patuloy ka namin itinataas. Pinaparangalan, Panginoon, sa aming kalagitnaan sapagkat karapat-dapat ka sa lahat ng pagpupuri, ng pagsamba, ng pagdakila, Panginoon. Nagpapasalamat, Panginoon, kami, O Diyos, ng bawat isa ay muli binigyan mo ng pagkakataon na makasama namin, O Diyos, sa pagtitipong ito upang patuloy ka lamang, Panginoon, O Diyos, na mapasalamatan, madakila, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, na kung umapaw, Panginoon, O Diyos, ang aming pagsamba, ang aming pasasalamat at pagdakila sa iyong pangalan.
sa lahat, Panginoon, ng mga biyaya mo, Panginoon o Diyos. Hindi man kami karapat-dapat, ngunit ang habag mo at ang pag-ibig mo, O Diyos, ay gano'n na lamang para sa bawat isa. Kaya po, Panginoon o Diyos, hayaan mo na ang bawat labi, ang bawat iyong mga nilikha ay magpuri at magpasalamat sa inyo. Ikaw lamang, Panginoon o Diyos, ang aming tingnan. Ikaw lamang, Panginoon o Diyos, ang maging focus, Panginoon namin ngayong umagang ito. Wala po, Panginoon, kami, O Diyos, na naisin, kundi maparangalan ka sa aming kalagitnaan. Pag-ubapawin mong patuloy, Panginoon, O Diyos, ang aming puso sa pagdakila sa iyong pangalan. Hindi dahil sa may mga pangangailangan kami kung bakit kami ay narito. Narito kami, Panginoon, dahil kinikilala namin ng aming Diyos na sinasamba. Ang aming Panginoong Jesus na sinasamba ay dakila, ay tapat, magpakailan-kailan paman. Hindi mo, Panginoon, kami pinabayaan. Hindi mo, Panginoon, kami hinayaan, Panginoon, O Diyos, na magapi ng kaaway o ng anumang, Panginoon, na gawa ng kaaway, ng mga problema, ng mga pagsubok sa buhay. Ngunit, Panginoon, dinala mo, Panginoon, kami na punong-puno ng katagumpayan upang patuloy po, Panginoon, O Diyos, na Ikaw ay maparangalan sa aming mga buhay. Patuloy pa, Panginoon, O Diyos, na madakila lamang, Panginoon, sa buhay na iyong binigay. Maraming salamat po, Panginoon, na bago pa man, Panginoon, dumako ang iyong mga anak sa lugar na ito, ay hinanda mo na ang pagpapala mo, O Diyos. Ang biyaya mo, Panginoon, ang siyang nilaan, Panginoon, sa bawat isa. Sa iyong mga salita, Panginoon, O Diyos, na mahahayag, Panginoon, ngayong magang ito. Salamat, Panginoon, dahil gagamitin mo, Panginoon, O Diyos, ang salita mo, Panginoon, upang patuloy na magbigay ng pag-asa, upang patuloy, Panginoon, na magbigay ng kagalingan, upang patuloy na magbigay ng kalakasan, magbigay ng patuloy na pag-ibig, Panginoon, at magpupuno, Panginoon, sa aming mga kauhawan, O Diyos. Kaya patuloy ka namin, O Diyos, na sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Wala kang ibang nais, Panginoon, sa iyong mga anak. Ang iyong kalooban, Panginoon, na kami ay patuloy na magpasakop sa inyong kapangyarihan. Patuloy ka namin kilalanin. Patuloy na maniwala, manampalataya, Panginoon. Walang bagay na imposible sapagkat posible sa iyong pangalan, Panginoon Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng karangalan. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng pasasalamat, ng pagdakila, sapagkat ito ang aming dalangin sa pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon na matuloy na may katagumpayan. Purihin ka, O Diyos! Good morning. Para po sa mga nandito at nasa labas, sa online, magandang umaga sa ating lahat. So ngayon pong umaga, pag-uusapan natin ang tungkol sa prayer. Lahat po tayo ay very familiar sa prayer, Amen. Sabi po ng banal na kasulatan, pray unceasingly. So, ibig sabihin, napakahalaga po ng pananalangin. At tayo pong lahat ay marunong manalangin. Amen. Hindi nga lang pare-pareho yung tugon ng ating Diyos. So, the real meaning of prayer. Yan. Sabi po sa aklat ng Lucas,
11:1. Luke 11:1. Yan. Luke 11:1, ang sabi po diyan, "Now Jesus was praying in a certain place. And when he finished, one of his disciples said to him, 'Lord, teach us to pray, as John taught his disciples.'" No? So, ang Panginoong Hesus po ay nananalangin sa isang lugar at nung matapos ang kanyang panalangin, sabi ng kanyang tagasunod na isa, "Turuan mo kaming manalangin." Katulad ng ginawa ni Juan, na tinuturuan niya yung kanyang mga tagasunod upang manalangin. No? So, dyan po galing actually yung the Lord's Prayer na tinatawag natin. Ano ho? Yan ang tinuro ng ating Panginoon. So, what is prayer? No? So, prayer is not just wishful thinking. No? Para bang pag mananalangin ka, mananalangin ako baka sakali. Hindi po ganon. Ano ho? Nananalangin tayo, our prayer should contain our heart's desire. No? Yung nilalaman ng ating puso at ng ating isipan. No? Nandyan po yung praise natin, yung adoration, yung thanksgiving. And we are expressing it towards God. No? Wala nang iba. So yun po ang dapat nilalaman ng ating pananalangin, ano? Sa Romans 10:1, sabi ni Apostol Pablo, "Brothers, my heart's desire and prayer to God for them is that they may be saved." So napakaganda ng desire ni Apostol Pablo, ano? Sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga kababayan. Sabi niya, nawa sila ay maligtas. So unang-una po, ang katanong natin, what do we acknowledge in our prayer? Ano ang ating pinatototohanan pag tayo po ay nananalangin? Ano? Meron ba? Meron. So letter A, sabi diyan that there is a God. No? Kaya tayo nananalangin dahil alam natin na mayroong Diyos. Pag hindi tayo kumbinsido na may Diyos, bakit tayo mananalangin? Hindi po ba? So ano po sabi? Sa Hebrews 11:6, "And without faith, it is impossible to please Him. For whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him." So bago tayo lumapit sa Diyos, kinakailangan tanggap natin. Meron tayong pananampalataya, meron tayong paniniwala na mayroong Diyos. Ano po? So kung hindi tayo kumbinsido, walang kwenta po yung panalangin sa atin. Ikalawa, letter B. Prayer proves that man needs God. No? Kailangan ng tao ang Diyos. So John 15:14, sabi ng Panginoong Hesus, "You are my friends if you do what I command you." Sabi niya ganon. Kaibigan ko kayo kung susundin nyo yung aking mga iniuutos sa inyo. At sabi pa niya sa 15:15, "No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all that I have heard from my Father, I have made known to you." So, ang linaw po ng sinasabi, kayo ay kaibigan ko na. Bakit? Sapagkat lahat ng galing sa Ama ay idiniklara ko ng lahat sa inyo. Walang secret. No? So mapapansin po natin, yung ating mga best friend, usually, alam yung ating mga sekreto. Ano? Di ba? Pagka hindi mo best friend, siyempre, limited lang yung secret mo doon. Pero pag best friend mo talaga, ay lahat alam. No? Parang ganito po sinasabi dyan, wala akong sinekreto sa inyo. Lahat ng galing sa Ama, I have made known to you. No? Sinabi kong lahat sa inyo ang galing sa Ama. So, no secrets. Kaya ang tawag niya sa atin ay friend. Kayo ay kaibigan ko na ngayon. No? Matalik na kaibigan. No? Letter C. So, sa panalangin, we believe that God hears our prayer.
Kasi kung di tayo naniniwala na naririnig pala ng Diyos yung ating panalangin, walang kwenta yung ating panalangin. Ano? So sabi po dyan sa Santiago 4:8, draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. No? So, pakalinisin daw natin yung ating mga kamay, yung ating mga kasalanan, purify our hearts, at ang tawag sa atin ay double-minded. No? 1 Peter 3:12, for the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their prayer. No? Pag ikaw pala ay righteous sa harapan ng Diyos, bukas ang kanyang pandinig sa iyong mga kahilingan. Ano? But the face of the Lord is against those who do evil. Pag ikaw ay hindi gumagawa ng mabuti sa harapan ng Diyos, ay hindi kanya pakikinggan. Psalm 65:2, O you who hear prayer, to you shall all flesh come. So ang ating Diyos, nakikinig sa panalangin, so lahat ng nanalangin ay sa Kanya dapat pumunta. Letter D, God answers prayer. Of course, kung hindi tayo kumbinsido na ang Diyos ay tumutugon sa ating panalangin, wala na namang kwenta yung ating panalangin. Ano po? Kaya lang, hindi po palaging oo yan. Amen? Lahat ba ng panalangin nyo, oo ang sagot? Hindi po eh. Minsan may hindi rin eh. At minsan may maghintay ka muna. No? Ganun po. So Matthew 7:7, sabi yan, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. Yan po ang encouragement. Ano ho? For everyone who asks, receives. And the one who seeks, finds. And to the one who knocks, it will be open. Pag tayo po ba ay hindi nagpadala ng application sa trabaho, ikaw ba'y matatanggap? Hindi po, ano? Parang ganun po yun eh. Pag wala kang pinadala, pag hindi ka kumatok, hindi ka pagbubuksan. Ganun po yun. So, kailangan meron tayong gawin para matupad yung ating gusto sa ating buhay. At sa 7:9, ang sabi dyan, oh, which one of you, if his son ask him for bread, will he give him a stone? Tayo daw mga ama o ina, no? Pagka humingi ba yung ating anak ng tinapay, bibigyan natin ng bato? Hindi po ba hanggat maaari, may palaman pa nga eh. No? May kasama pang soft drinks. Ano? Ganun po tayo magmahal sa ating mga anak. At ang sabi pa niya, or if he asks for a fish, we'll give him a serpent. No? Pag humingi ng isda, bibigyan mo ba ng ahas? So hindi po, no? Pinakamasarap na luto pa nga ang binibigay natin sa ating mga anak. At ang sabi niya sa 11, if you then, who are evil, kayo nga na masama, sabi niya, know how to give good gifts to your children. Marunong nga kayong magbigay ng mga tamang bagay, mga mabubuting bagay sa inyong anak. How much more, sabi niya, will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him. So, very encouraging. Ano ho? Pag tayo may gustong hilingin sa Diyos, ini-encourage tayo. Sabi niya, kung kayo nga masama pero gusto nyo magbigay ng mabuti sa inyong mga anak. Lalo ng ating Ama na nasa langit, nabibigay niya yung mabubuting bagay sa mga humihiling sa Kanya. Letter E, we also believe that God cares for man. Kaya tayo nananalangin. Ang sabi niya sa 1 Peter 5:7, casting all your anxieties on Him because He cares for you. Ano nga sabi ng Panginoon? Come to me all who are heavily laden. Yung kayong hirap na sa buhay, ano? Sabi niya, come to me and I will give you rest. Bibigyan kayo ng kapahingahan ng Diyos.
Hindi ba napakasarap na pangako ng Diyos yan? Cast all your anxieties on Him. Casting all your anxieties on Him because He cares for you. So God cares for man. So ano-ano po ba ang klase ng panalangin? Hindi natin alam pero meron palang iba't ibang klase. Ang sabi niya dyan sa 1 Timothy 2:1, first of all, then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all people. So lahat pala ng yan, klase ng panalangin, ano? Yung supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving ay klase ng panalangin. Tingnan natin yung letter A, yung supplication. Sa salitang Greek, ang sabi po dyan ay disis. Yan po ay supplication. Ano? Prayers asking God's aid in some particular matter related to specific needs. So pag meron kang specific na pangangailangan, gusto mong tulungan ka ng Diyos para maging maayos yung pangangailangan mo na yon, ang tawag po doon ay prayer of supplication. No? This is. Letter B, prayers. Yan, prayers. Prosiotse. Prayers. Simple prayer. Is a more general term in meaning covering every form of address to God and including the idea of worship and devotion. No? Pag tayo po ay tumatawag na sa Diyos, halimbawa, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, may kasama ng worship, may kasama ng devotion. Yun po yung tinatawag na proseiotse. Prayers. Simple prayer. No? Letter C, intercession. Sa Greek na naman, entheoxis. Ang sabi dyan, falling in with, meeting with, in which a petition or plea is presented on behalf of another or of others. So, ibig sabihin, yung ating pong panalangin dyan, mga kapatid, hindi lamang para sa ating sarili. Nananalangin tayo para sa kapakanan ng iba. Siyempre, mga kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay, yung mga kapatid natin sa pananampalataya. So, ang ibig sabihin, intercession, entheoxis. So, ipinipresent natin yung ating pangangailangan sa Diyos para sa kapakanan ng ating kapwa. So, yun pong tawag dyan, intercession. Letter D, thanksgiving, pagpapasalamat. Very familiar yung salitang Eucharistia. Ayan. Prayer of the Eucharist. Naririnig po natin yan. Kaya lang, hindi pinapaliwanag sa atin ano ba ibig sabihin yan. Dati, no, naririnig lang natin. Wow, ang gandang salita no, na Eucharist. Ito pala is the acknowledgement that all benefits and blessings in all realm are from God. Sabi nga ni Apostol Pablo, anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Kung tinanggap mo, bakit mo ipinagyayabang na parang hindi mo itinanggap? Ano? So, ganun pala yun. Thanksgiving or Eucharistia ay tinatanggap natin ng lahat ng bagay na nasa atin, kasama na ng ating buhay, mga kapatid, ay galing sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Galing po lahat yan sa Diyos. And it is gratitude and grateful praise to God. Tayo ay tumatanaw ng napakalaking utang na loob sa Diyos. At dahil dyan, siya ay ating pinasasalamatan ng taos sa ating puso. So yun po yun, no? Kaya alam na natin yung meaning ng Eucharist, ano? Yung pala'y pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng binigay niya sa atin, no? Colossians 2:6, sabi diyan, therefore, as you received Christ, Jesus the Lord, so walk in Him. So kung tinanggap natin siya sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas,
dapat lumakad tayo ayon sa kanyang itinuturo sa bawat isa sa atin. At sabi niya, rooted, sa Colossians 2:7, rooted and built up in Him and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Sabi sa Psalm 75, a psalm of Asaph, his song, we give thanks to you, O Lord. We give thanks for your name is near. We recount your wondrous deeds. No? Kaya lang, minsan napakadaling makalimot ang tao. Ano? Kabe-bless lang sa'yo kahapon. Pag lumungkot ka ngayon, nakalimutan mo na yung blessing mo kahapon. No? Ganun po kabilis. Pero sabi diyan, we recount your wondrous deeds. Talagang binabalik-balikan, no, yung magagandang ginawa ng ating Diyos. Sa Santiago 1:17, every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. So hindi po nagbabago ang ating Panginoon, ang ating Diyos. Sabi nga, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. No? So, sino lang pong hindi nagbabago? Diyos. Tayo pong lahat nagbabago. No? So, sabi dyan, every good gift and every perfect gift is from above. Galing sa taas. Galing sa Ama. So, malinaw na malinaw po yan. Or which one of you, if his son asks, nulit lang natin, for bread, will give him a stone. Or if he asks for a fish, will give him a serpent. If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father, who is in heaven, give good things to those who ask Him. So, kung tayo nga daw, medyo makasalanan pa nga tayo, pero pag humingi yung ating anak, binibigyan natin ng maayos. Yung pang ating Ama na nasa langit. Number 3, what should be our attitude when we pray? No? Ano bang attitude natin pag tayo po ay nananalangin? Tingnan nga po natin kung anong sinasabi. A, ayan, napakahalaga po. We should have humility. No? Alam nyo, yung mga sa Old Testament, kapag sila po ay talagang nananalangin o tumatawag sa Diyos, talagang sila po hindi nga makatingin eh. No? Talagang sila ay nakayuko, nakadapa, talagang yung paggalang nila sa Diyos nandoon, no? Kitang-kita. Humility, kapakumbabaan. Ano po ang kalaban niyan? Kayabangan. No? Kataasan. Yan. So dapat, pag lumalapit tayo sa Diyos, alam natin na tayo ay nagpapakumbaba sa Kanya. Sa aklat ng Lucas 18:9, yan, merong siyang parable. Kwento ng Panginoong Hesus tungkol dito, no? He also told this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and treated others with contempt. So, pagka sinasabi mo na ikaw ay righteous, ikaw mabait, ikaw pinakamabait sa lahat, ikaw ang pinakamabuti sa lahat, at sinasabi mo, mas mabuti ka kaysa sa iba. Ito po yun, ano? Ito yung kanyang example. 2 men went up in the temple to pray. One, a Pharisee, and the other, a tax collector. So, 2 tao po ang nagsimba, sumamba, no? Para manalangin. Yung isa, Pariseo. Ano po ang Pariseo? Spiritual leaders po rin nung araw, no? Sila po yung mga leaders nung araw. Parang mga pare, ganyan. O mga pastor, no? Sila po yun nung araw. And then, the other is a tax collector. Yung maniningil ng buwis. Nakakalimitan, mandaraya po itong mga ito. At ang tingin sa kanila ng iba, talagang makasalanan. So, ano po ang prayer? The Pharisee, standing by himself, prayed thus. Ang sabi ng Pariseo, God, I thank you that I am not like other men. No? Salamat, O Diyos, sapagkat ako hindi katulad ng ibang mga tao. Yan. Nuumpisa na niya, no?
Sabi niya, sila ay extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. Tinuro na niya yung katabi niya. No? Ito, hindi ko katulad to. Itong taong to, makasalanan to eh. Sabi niya, no? So, kasi magkatabi sila eh. So, yung ganyan, nag-umpisa pa lang siya, yung kanyang sarili ay binubuhat na niya yung kanyang sariling bangko. Tandaan natin, mga kapatid, ito'y sa harapan ng Diyos. So, kilalang-kilala tayo ng Diyos. Ito na, nag-umpisa na. Sabi niya, I fast twice a week. Yan. Ako ay nagpa-fasting twice a week. I give tithes of all that I get. Masama po ba yan? Hindi po masama yan, no? Maganda po yan. Ano pa? Pero yung tax collector, na dandyan sa bandarian, no? Would not even lift up his eyes to heaven. No? Hindi man lang siya makatingala. Hindi, guys, siguro nung Pariseo, talagang tingalang-tingala siya. Talagang nakatingin sa langit. Ano? Pero itong tax collector na ito, hindi man lang makatingala sa Diyos, no, sa langit. At dinadagukan yung kanyang dibdib. No? At ano sinasabi niya? God, be merciful to me, a sinner. No? Anong pagkakaiba? Yung Pariseo, nagmamalaki, tinataas yung kanyang sarili. Ito namang tax collector, humihingi ng kapatawaran at habag ng Diyos. Ano? So inaamin niya na siya ay talagang makasalanan. Amen? Yung may sakit, hindi pupunta sa doktor yan hanggat hindi niya inaamin na siya ay may sakit. Okay lang ako. yung pala tagilid na. Ano? Ayan. So yung tax collector, inaamin niya na siya ay makasalanan. Therefore, humingi siya ng kapatawaran at habag ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, I tell you, this man, yung tax collector, went down to his house justified, no? Justified. Pinatawad siya ng Diyos. Rather than the other, yung Pariseo, for everyone who exalts himself will be humbled. So ano bang ginawa ng Pariseo? Nagmayabang, nagmataas, no? Pero whoever exalts himself, pag ikaw ay nagmamataas sa harapan ng Diyos, ibababa ka niya. But the one who humbles himself will be exalted. No? Tanda natin mga kapatid, may pagkakataon na tayo pong lahat ay itataas ng Diyos. Yung finals. Ano? So yun pong ating inaantay. Ano pa? Pag tayo po nananalangin, we should have love. No? May pag-ibig tayo. Matthew 18:21, Then Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sin against me, and I forgive him? As many as 7 times? Na iniisip niya kasi, 1 linggo eh. Araw-araw itong nagkakasala sa akin. Ipatatawarin ko ba ito araw-araw? Yun ang tanong niya sa Panginoon. Anong sagot sa kanya? Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 77 times. No? Ang ibig lang sabihin niyan, walang limit yung pagpapatawad sa ating kapwa. At ganun din naman ang Diyos sa atin. Ano ho? At sabi sa Matthew 6:12, Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Ang ibig lang sabihin, forgive us our trespasses, our sins, as we also have forgiven our sinners to us. No? So ano po ang standard ng pagpapatawad ng Diyos? Base sa sinasabi dyan, kung papaano tayo magpatawad ng ating kapwa, ganun tayo patatawarin ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid? Hindi po pwede yung pinatatawad na kita, pero hindi nabubura sa isip ko yung kasalanan mong ginawa. Ayan.
Dapat po burado rin yon. Ano? Medyo mahirap po yon. Hindi po madali. Kasama po yan sa sacrifice bilang mananampalataya. Ano? Kaya kinakailangan gawin. Sabi sa Ephesians 4:32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. So katulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin, ano ho? At pag tayo po'y nananalangin, we must have expectation. Siyempre, niisip natin, may mangyayari kapag tayo ay nananalangin. At sabi niya sa Matthew 17:20, He said to them, because of your little faith, for truly I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Yun pong buto ng mustasa, napakaliit. Pag hinipan mo, lilipad. No? Ganun lang kalaking pananampalataya ang sinasabi niya. Oh. Sabihin mo dito sa bundok na ito, lumipat ka, lilipat. Grabe ano ho. So, ibig sabihin, wala pa tayong ganong kalaking pananampalataya. Pero kung magkaroon kayo, huwag nyo naman palipatin yung bundok natin dyan. Yung Mount Makiling. No? Mawawalan tayo ng magandang view dyan pag pinalis mo yan. Truly, sabi niya, I say to you, sa Matthew 11:23, whoever says to this mountain, be taken up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, walang pagdududa sa kanyang puso, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him. Ganyan po katindihan, mga kapatid. Pag wala kang doubt sa iyong sarili, mangyayari yung sinasabi mo. Pero hindi dahil sa iyo, dahil sa Diyos. Kasi yung iba nagdi-decree. Ikaw na yun, pag ikaw nagdi-decree, mali na po yun. If any of you lacks wisdom, sabi niya, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. Kung nagkukulang tayo ng pagkaunawa, halimbawa sa salita ng Diyos, humingi tayo sa Diyos. At sabi niya, it will be given him. Pero, paano tayo hihingi? Let him ask in faith. May pananampalataya. With no doubting. For the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. Iba-iba direksyon po niyan pagka hangin ang nagdadala. No? So, we have to ask in faith. At wala dapat pagdududa. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. Kung wala kang pananampalataya, walang ipagkakalob sa iyo ang Diyos. He is double-minded man, unstable in all his ways. No? Ano pa? Pag tayo nananalangin, we must be watchful. Dapat tayo po ay nagbabantay. No? Yung pong mga tanda na sinasabi sa banal na kasulatan na nagbabadya na nalalapit na ang ating Panginoon Hesus magbalik, ay unti-unti na nating nakikita. Okay, malapit na po talaga. So we must be watchful, mapagbantay. Matthew 26:41. Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. So watch and pray. Continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. So, palagi tayong mananalangin at magbabantay. Number 4, conditions that our prayers will be acceptable to God. So, meron pala mga kondisyones, mga kapatid, para yung ating panalangin sa Diyos ay maging katanggap-tanggap sa Kanya. Letter A, very important. It must be in Jesus' name. Diba? Lahat po ng ating panalangin, tinatapos natin sa pamamagitan ng
In Jesus' name, in the name of our Lord Jesus Christ. Yan. Very important. Importante po yan. John 14:13, whatever you ask in my name, sabi niya, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. No? Siya po may sabi niyan. Ano pa? 14:14, if you ask me anything in my name, I will do it. Ang ating Panginoong Hesus po nagsasalta dyan. No? You did not choose me, sabi niya sa 15:16. But I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask my Father in my name, inulit na naman, no? In the name of Jesus, He may give it to you. Letter B, ano mahalaga? It should be according to His will. 1 John 5:14. And this is the confidence that we have toward Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. No? So pag tayo nananalangin, review natin, ito ba'y ayon sa kalooban ng Diyos para sa akin? At sa 15, sabi niya, and if we know that He hears us in whatever we ask, we know that we have the request that we have asked of Him. So alam natin nakakarating sa Kanya. At siguradong bibigyan ng katugunan. Number 5, what hinders our prayer? Meron palang mga nakakasagabal sa ating mga pananalangin. Ano kaya ito? Number 1, pakinggan natin mabuti, yung mga may asawa dyan, mag-asawa. Marital problems. Ayan. Paano naging marital problems? Sabi sa 1 Peter 3:7, likewise, husbands, live with your wives in an understanding way. So, kayo'y magkasama sa isang bubong, dapat nagkakaintindihan kayo. Showing honor to the woman as the weaker vessel. Since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. No? Pag kayo palang mag-asawa ay merong peace doon sa inyong tahanan, kayo nagkakaintindihan, no? Nagkakaunawaan, nagmamahalan. Your prayers will not be hindered. No? Pag kayo nanalangin, diretso yan sa Diyos. Walang nakaharang po dyan. Malinaw po yan, mga kapatid. Simpleng-simple, no? Yung mga may marital problems. Letter B, selfish request. Ano po yan? Selfish request. Baka pinapanalangin mo, madapa sana yung iyong kagalit, no? Yun pong selfish request. Hindi po dinidinig ng Diyos yun. Baka mamaya tayo pa madapa. Hindi yung ating dinadalangin. No? Santiago 4:3, you ask and you do not receive. Why? Because you ask wrongly. Mali daw yung ating paghingi. Bakit mali? We are asking to spend it on our passions, worldly passions. Ano? Gusto mong magkaroon ng magandang kotse para bumilib sila sa iyo. Ayan. No, hindi ho masamang humiling ng kotse, pero dapat para sa kalwalatian ng Diyos, no? Kung bakit tayo humihiling. Hindi para sa kayabangan natin. Disbelief, letter C, kulang sa pananampalataya. No? Meron pa ring agam-agam sa ating puso. No? Ano yan? If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all, without reproach, and it will be given him. But let him ask in faith. Yan. Pananampalataya. With no doubting. For the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by
the wind. Ano ho? So dapat pag umiiling ka, punong-puno ka ng pananampalataya at walang pagdududa. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. So hindi makapag-decide ng diretsahan. Ano? Palaging may duda. Ayaw po ng Diyos niyan, ano? Lalo na kung tayo ay nananalangin. Gusto niya iisa ang ating loob, buo, at punong-puno tayo ng pagtitiwala. Ano po? Persistence in sin. Yan. Meron bang persistence in sin? Parang sinasabi natin, walang pagbabago. No? Dapat po ang isang Kristiyano talagang merong pagbabago sa buhay. Ano? Sabi nga ng Panginoon, nilinis na niya tayo sa lahat ng ating kasalanan. So dapat, nag-iingat na tayo at umiiwas na tayo sa paggawa ng kasalanan. Bagamat paminsan-minsan, tayo nahuhulog pa rin sa pagkakasala, no? Dahil nandito pa tayo sa katawang lupa, pero hindi tayo namumuhay ng tuloy-tuloy sa kasalanan. Yun pong difference, no? Proverbs 28:9, if one turns away his ear from hearing the law, even his prayer is an abomination. Tingnan po ninyo, no? Kung yung salita ng Diyos hindi na nanatili sa ating pandinig o sa ating isip, ang sabi diyan, kahit yung ating panalangin ay kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Sabi niya sa 15:1 ng John, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that does bear fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine. Neither can you, unless you abide in me. So dapat po, nananatili tayo sa presensya ng ating Diyos. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Pag tayo po'y nahiwalay doon sa puno, wala na po tayong magagawa. Hindi na po tayo makakapamunga. Anong ginagawa po doon? If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. No? Tandaan po natin mga kapatid, pag tayo po hindi na natili sa ating Diyos, tayo po ay parang sanga ng puno na tinanggal, pinutol, at natuyo, at pagkatapos niyan, sinusunog. No? For the eyes of the Lord are on the righteous. Yan. Ang kanya pong mata ay nakatuon sa kanyang mga matuwid na anak. And his ears are open to their prayers. So, ibig sabihin, anytime na ikaw ay manalangin, bukas ang pantinig ng Diyos sa iyo kapag ikaw ay nananatili bilang mabuting anak. But the face of the Lord is against those who do evil. If I had cherished iniquity in my heart, the Lord would not have listened. So, malinaw po yan. Kung ating puso ay meron pa tayong tinatagong karumihan, ang sabi diyan, the Lord would not have listened. So hindi makikinig ang Diyos sa atin kung tayo ay may tinatago pang kasalanan sa ating buhay. Ano? Summary, prayer. Now Jesus was praying in a certain place, and when he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray as John taught his disciples. So prayer, what is prayer? Prayer is not just wishful thinking. Our prayer should contain our heart's desire, praise, adoration, thanksgiving, being expressed to God.
Romans 10:1, brothers, my heart's desire and prayer to God for them is that they may be saved. What do we acknowledge in our prayer? Number 1. Number 2, what are the kinds of prayer? Number 3, what should be our attitude when we pray? Number 4, conditions so that our prayers will be acceptable to God. And number 5, what hinders our prayer? No? Para po sa ating conclusion, mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo. Sa mga kapatid, sa pananampalataya, no? Ang ating pong panalangin ay ang pinakamahalagang ating pong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya't kinakailangan na kung ginagamit natin itong pakikipag-ugnayan na ito sa ating Diyos, dapat po ginagamit natin ito ng tama, sa tamang kaparaanan. No? We must do it with utmost care. We should have the right condition of our heart. Dapat po yung ating puso ay tamang-tama ang kondisyon sa harapan ng Diyos. It should be full of humility and utmost faith and according to His will. And therefore, we will be able to present our petitions to God rightfully. Ating pong mailalapit yung ating mga kahilingan, yung ating mga ninanais mangyari sa ating buhay, yung biyaya na nais nating ma-receive galing sa Diyos. And then we will be able to experience the true meaning of being an obedient son and be able to have the full benefit of being a true son of God, enjoying all His provisions while we continuously obey His word and continuously wait for His return. So to God be the glory, tayo po ay sa mandaling manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, O Diyos, sa gift of prayer. Salamat po na sa pagkakataon na kami po ay nananalangin ay tunay na Ikaw ay nakikinig sa bawat isa sa amin. Nawa po Diyos, huwag kaming makalimot kahit isang saglit, O Diyos, na ito pong bagay na ito ay pinagkaloob mo sa amin upang magamit namin sa tamang kaparaanan, O Diyos. Nawa po, huwag namin makalimutan ang aming pagharap sa inyo ay punong-puno kami dapat ng pagpapakumbaba at walang bahid ng anumang pagmamalaki sa iyong harapan, O Diyos. Turuan mo rin kami, O Diyos, na tanggapin ang lahat ng katugunan na galing sa iyo, galing sa aming mga kahilingan, O Diyos. Huwag namang maging sanhi ito na kami po ay mabawasan ng pagtitiwala sa inyo, O Diyos, sapagkat hindi namin ninanais yung natanggap naming katugunan. Panginoon, nawa po ay magkaroon kami ng lakas ng loob upang pasalamatan ang lahat ng bagay. Sa tingin man namin ay hindi ito maganda para sa amin, O Diyos. Subalit kung ito ang iyong kalooban, nawa po matutunan namin tanggapin ito ng buong puso. At sa susunod ay tuloy-tuloy pa rin magtiwala sa inyo at matupad ang kalooban mo sa bawat isa sa amin. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Ito pong aming samot dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat po magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Katapatan sa buhay ko'y lagi mong lakad. Narito dahil sa biyaya mo.
itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo di mapapantayan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Disyembre, no? At next month ay panibagong taon na naman ang ating kakarapin sa ating buhay. So muli po, tayo po'y gaganap ng tinatawag na banal na hapunan. Ang hapag ng Panginoon ay isang time team na pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoong Jesus hanggang sa kanyang muling pagparito. Isang pag-aalaala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito po hindi lamang isang ordinaryong ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Hindi man ito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang malagang pagpapakita ng ating pagkikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalaala sa atin ng hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa, hindi pinagbabahabahagi ang mga nananampalataya kay Kristo. Mariing pinapaalala ni Apostol Pablo ng hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga elemento ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Yesus. Dito, kinakailangang saliksikin natin ang ating mabuti, ang ating sarili, upang ating matiyak ng buong kamalayan na tayo karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Ninanais ko rin ipaalala sa bawat isa sa atin na ang lahat po na nakikibahagi sa banal na hapunan ay nawa po ay dumaan na siya sa bautismo sa tubig. Yan po ang isa sa mga sinusunod na rules ng ating iglesia. So, tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat pong muli sa pagkakataon na kami po ay sama-sama na alalahanin ang tinatawag nating banal na hapunan. Panginoon, nawa po patawarin mo ang lahat ng aming naging pagkakasala laban sa iyo. Pakalinisin mo po ang bawat isa sa amin. At nawa po ay maging karapat-dapat kami sa gawaing ito. Purihin ka, Diyos, ito pong aming samtalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Father God in heaven, maraming salamat o Diyos sa umagang ito na muli namin, Diyos, inaalala ang kabutihan na ginawa mo, Panginoon Jesus. Paano ka nagbayubay sa krus ng Kalbaryo. Sa iyong pagkabayubay, ang iyong katawan, o Diyos, ang siyang nagsilbing kaligtasan sa amin, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, sa iyo namin binabalik ang papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Aming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat, banal, tanggapin mo po ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pag-ibig.
na ang tubig na ito ay sumisimbolo po ng iyong dugo na naghugas ng aming mga kasalanan. Maraming salamat po, aming Ama. Pinupuri ka namin, dinadakila at niluluwalhati. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating pong itaas ang simbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa inyong dakilang pagmamahal sa amin. Magamat kami po hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa ikapapatawad ng aming mga kasalanan.
Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa simbolo ng katawan ni Jesus na nabayubay sa krus. Patuloy po ninyong pag-alabi ng aming mga puso sa pagpupuri sa inyo. Sapagkat ito ang turon na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayo. Taas po natin yung simbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Panginoon naming Diyos, kami nagpapasalamat din sa iyong kalob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubo sa krus ng Kalbaryo ang siyang naghugas sa aming mga kasalanan upang kami may turing mong mga anak. Nihandog po namin sa iyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Habang patuloy po naming pinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat pingkakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito. Pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoong Hesus hanggang sa kanyang muling pagparito. Tanggapin po natin ang sabay-sabay. Tayo po'y magpasalamat. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kami magkibahagi sa gawain ito ng pag-alaala ng iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo at sa aming paghihintay hanggang sa iyong muling pagbabalik. Maraming salamat po, Diyos, sapagkat ikaw ang gumawa para sa bawat isa sa amin na maging karapat-dapat sa gawain ito. Purihin ka, O Diyos, purihin ka, ito pong aming samot-dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord! Hallelujah! Ang ating susunod na gagawin ay pagpapakita pa rin sa atin, sa ating Panginoon, kung gaano natin siya kamahal. Amen? Ito po yung pagbibigay natin ng ating mga tithes and offering. At tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon sa bawat buhay natin na ang Diyos ay patuloy na tayo pinagpapala ng ating Panginoon. Kaya sa kanyang salita sa Pilipos 4 verse 19, at buhat sa hindi nauubos ng kayamanan ng Diyos, ibibigay niya lahat ng ating pangailangan through Jesus Christ. Tunay nga na anuman ang pangailangan natin, kayang ibigay po ng ating Panginoon. At ito po'y nararanasan natin, amen? Kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Kaya tunay nga po na patuloy po kaming nagpapasalamat sa inyong lahat, sa lahat po na nagbibigay ng kanilang mga tithes and offering through BPI Bank Transaction Account, Paymaya, GCash, at sa lahat po ng ginagamit ng Diyos sa inyo pong lahat na walang sawang nagbibigay ng kanilang mga offering sa ating Panginoon. Marami pong salamat. At sa lahat po ng nagbigay ng kanilang free gift para po sa mga bata. Thank you po sa inyong lahat. Tunay nga na maagang pamasko nyo po yun sa mga bata. At patuloy na ang pagpapala ng Diyos ay ipagkakalob nyo po sa inyong lahat. Mga kapatid, sa oras na ito, inayahan ko po kayo na tayo po ay magbigay ng ating handog para po sa ating Panginoon.
Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, Panginoon, tanggapin mo po, O Diyos, ang aming mga handog alay lamang sa inyo, Panginoon. Nawa, O Diyos, dalangin namin na sa mga handog na ito ay mapasaya ka namin, Panginoon. Salamat din, O Diyos, sa mga anak mo na walang sawang nagbibigay ng kanilang mga tithes and offering para po sa iyong gawain. Dinadalangin ko po, O Diyos, sa umagang ito, anuman ang kanilang kahilingan, kayo po ang Diyos, ang nakakabatid nito, Panginoon. Kung sila po, O Diyos, ay may mga business, O God, dinadalangin ko, Lord, na patuloy mo silang pagpalain. Bigyan mo pa sila, Panginoon, na maraming customer, Panginoon. I-bless mo po ang kanilang business, O God. Palaguin pa ito, Panginoon, upang sila pa, O Diyos, ay iyong magamit pa sa gawain ito, Panginoon. Kung sila din, Panginoon, ay may mga trabaho, hanap buhay, Panginoon. Lord, Ikaw, O Diyos, ang patuloy na mag-iingat sa kanila, Panginoon, sa kanilang pagpasok, sa kanilang pag-uwi, Panginoon. Samahan mo po sila, Panginoon. Maging sa lahat po, Panginoon, ng iyong mga anak na patuloy na ginagamit mo sila rito, Lord. Thank you po, Panginoon. Ibuhos mo, Panginoon, ang lahat ng pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. Sapagkat yun po yung pangako po sa amin, Panginoon, na pag kami po, Diyos, ay patuloy na nagtapat sa iyo, ay patuloy mong ibubuhos ang lahat ng mga biyaya sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon. Kaya, Ama, maraming pong salamat, Panginoon. Salamat po sa lahat, O Diyos. At tunay nga, Lord, na sa aming pag-uwi mamaya, Panginoon, patuloy naming dadalahin, O God, ang patuloy, Lord, na biyaya mo sa amin, Panginoon. Ang patuloy na pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po sa buhay. Salamat po sa lahat, Panginoon, sapagkat ang lahat ng bagay ay galing sa iyo, Panginoon. Kaya patuloy ka naming pinapasalamatan, pinupuri at itinataas sa aming buhay. Purihin po kayo. Ito po'y aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Amen. Muli po, maligayang Pasko po sa bawat sa ating lahat. Ayun, ngayon ang unang linggo ng Disyembre at talaga namang naramdam natin kung gaano kabuti ang Panginoon at kaya ito'y patuloy natin pinagdiriwang ang Kapaskuhan dahil gano'n na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Amen. Kaya naman batiin din natin ang ating mga kapatid na nakasama ngayong umagang ito. Kung maaari po ay tumayo kapag tinawag ko po ang inyong pangalan upang may panalangin po namin. Okay po, nandito po si Alberto Carpio. Ayan. Brother Alberto. Andito din si Mike Bernard Horado. Ayan. Sige po. Ganon din, inanayahan ko na rin po na tumayo na rin ang mga magdaraos or nagdaos na ng kanilang mga kaarawan ngayong buwan ng Disyembre. Ayan. Hindi ko po tatanungin kung ano ang inyong edad. Pero ipagpapasalamat natin sa Panginoon dahil sa panibagong taon ng inyong buhay. So kung kayo po ay isa sa mga magdaraos ng inyong mga kaarawan ngayong buwan, huwag po kayong mahiya na tumayo upang may panalangin. Magpatuloy tayo magpasalamat sa Panginoon. Ganun din yung mga wedding anniversaries. Ayan, baka may mga mag-asawa na magdaraos ng kanilang wedding anniversaries. Ayan, mga nandiyan po sa taas. Ayan, baka may mga birthday at ayun, si Brother John Estrada. Ayan. Okay. And sino pa po? Meron pa po ba? Sige po. Tayo pong lahat ay tumayo. Sister Eileen. Ayan. Gusto po ata tatawagin po isa-isa yung pangalan. Alright po, tawagin ko po ang ating pastor para maipanalangin ang ating mga celebrants, mga bisita at mga wedding anniversaries. Atin pong extend yung ating kanang kamay sa kanila. Nakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa aming mga kapatid na ngayon lamang namin nakasama sa pananambahan sa lugar na ito. Dalangin namin o Diyos, nawa po katagpuin mo ang lahat ng kanilang pangailangan, physically and spiritually, dito sa lugar na ito, Diyos. At nawa po, tuloy-tuloy na ingatan mo sila sa anumang kapamakan, anumang kahirapan, anumang gawa ng kaaway, at anumang kasakitan, o Diyos. Ganon din po, pinagpapasalamat namin ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang karawan ngayong buwan ng Disyembre. Dalangin namin o Diyos na sa iyong pag-iingat sa bawat isa sa kanila, sa pagbibigay mo ulit ng isa pang taon ng kanilang buhay. Ganon din po Diyos, sa marami pang taon na sila po yung magse-celebrate ng kanilang birthday, tuloy-tuloy na ingatan mo sila,
ilayo sa anumang kapamakan, ipagkaloob ang lahat ng kanilang pangailangan at ilayo sa anumang karamdaman, O Diyos. Ganun din po mga family, mag-asawa na nagse-celebrate ng kanila pong wedding anniversary sa buwan ng December. Dalangin namin, O Diyos, kayo po ang maging tuloy-tuloy na sentro ng kanilang pagsasama. I-bless mo po ang lahat ng membro ng family, yung father, yung mother, yung mga anak, yung kanila pong mga manugang, yung kanila pong mga apo. Dalangin namin, O Diyos, kung paano po ipinagkaloob ang lahat ng kanilang pangailangan sa maraming taon ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa at bilang family. Ganon din po, Diyos, tuloy-tuloy na ipagkaloob po ninyo ang lahat ng kanilang pangailangan. Bigyan sila ng mabubuting mga bagay-bagay, O Diyos, at ingatan sa anumang kasakitan, anumang kapamakan, at anumang gawa ng kaaway. Purihin ka, O Diyos, ito pong aming samantalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. Amen. Muli po, welcome po sa ating mga bisita, sa mga may birthdays. Ayan, salamat sa Panginoon sa panibagong taon. Sige po, tayong lahat ay makakaupo muna para sa ating mga karagdagang mga paalaala. Ang ating pong weekly nagawain po ngayong Sunday, ang ating Adult Sunday School is 7:15 a.m. Ang ating first service ay 8 a.m. at second service na kasalukuyan pong ngayon na ginagawa natin ay 10 a.m. At ito po ay live din na napapanood sa ating Facebook page na Kabuyao Bible Christian Church. At ang ating kids at youth Sunday School naman po ay 10:45. Ayan po. From Monday to Saturday naman po ang ating online devotion and prayer, 10 a.m. po iyan. Every Tuesday naman ang online theological study at 7 p.m. Every Wednesday po ang ating midweek and prayer meeting at 5 p.m. po ito. Every Thursday naman ay mga gawain naman ng ating mga kababaihan, ang Women's Fellowship every second Thursday at on-site naman at fourth Sunday. At in fact, ngayong darating na December 14, sa lahat ng mga nanay, mga kababaihan po, ang inyo pong Christmas fellowship ay December 14 at 2 p.m. dito po sa church. Ayan po. Ang mga lalakihan naman, ang young adult at youth naman ay tuloy-tuloy sa ating online Bible study. 1 p.m. Ayan. Para 2 kompleto na. Ayan. Okay ba yun? Alright. So ang men's, young adult at youth every Friday at 7 p.m. po iyan. Ang ating Dawn Watch and Intercessory Prayer every Saturday at 4:30 a.m. po yan. At ang ating Kids Outreach Program naman ay every Saturday po ito tuloy-tuloy. At 9 a.m. po sa lugar ng Manggahan area and then sa Mahogany 1. Ayan. So yun po. At kaugnay po niyan, tuloy-tuloy naman din ang gawain ng mga bata, ang Kids Christmas Celebration. Ayun, kung kayo po ay may mga anak, yung mga Sunday schoolers natin every Sunday, kasama po yan ang mga bata. At ganun din naman ang ating outreach ng Mahogany 1 at ang Manggahan po. Ayan, magsasama-sama sila on December 10 for Kids Christmas Celebration. Kaya naman nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pakikibahagi, pagsuporta, ang inyong pong free gift, no? Ang inyong mga amount na binigay po ninyo, yung worth 300 pesos, ay malayo po ang mararating upang mabigyan po ng mga regalo ang mga bata sa kanilang Kids Christmas Celebration. At ito po ay deadline ngayong araw na ito. Ayan. At kung hahabol po ay within this week po sana, mas maaga pa. At ito po ay darating na po na Sunday. Ayan. Pwede po ba nating pasalamatan ang Panginoon kasi as of now po, we reach at 26,000 yung inyo pong mga naibigay. At ito po ay magkakasya pa, pagkakasyahin pa natin. Medyo konti na lang. Dahil ang ating pong target ay 100 to 150 kids. At kung ito po ay 300, abutin po dapat tayo ng 45,000. Pero konting-konti na lang sa biyaya ng Panginoon. Amen? Alam ko po na patuloy po na ang Panginoon ay kikilos sa buhay ng bawat isa. At patuloy na po ang inyo pong ang inyong mga kamay ay patuloy na gagamitin ng Panginoon para mapagpala ang mga batang ito. Kaya salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, pakikibahagi sa bawat gawain po ng ating iglesia. Ngayon po, kung ang Kids Christmas Celebration po is December 10,
December 17 naman po ang ating CBCC Christmas celebration at ito po ay 9 a.m. Okay po, wala po tayong first service, walang second service, isang service lang po tayo at 9 a.m. po ng umaga. Ayan, so kung darating po kayo ng 8 a.m., salamat sa Panginoon dahil sama-sama tayo for Adult Sunday School. Ayan. Kung 10 a.m. naman, wag naman po na 10 a.m. Agahan po natin, 9 a.m. po yan. So para po sa mga karagdagang pong mga announcement po tungkol sa ating kids, sa ating CBCC Christmas celebration on December 17, ayun po ay meron tayo karagdagan announcement sa ating meet and greet mamaya. Ayan. Dahil ang buwan na ito ay patuloy na araw ng pagbibigayan. Ano po? At sa pagbibigay natin sa Panginoon, isipin po natin yung napakagandang halimbawa ng ating Panginoong Diyos kung paano niya binigay ang kanyang bugtong na anak para sa ating lahat. So maraming salamat po at tayo pong lahat ay meron pa pong karagdagang announcement. Tawagin ko po ang ating pastor, kaugnay po ng ating nakaraang BOT election. Ito po yung ating naging resulta ng election noong November 26, ano po? Last Sunday ba yun? Last Sunday. Tayo po yung nag-elect ng elders at saka deacons, ano po yung mga kakulangan. Ito po yung bilangan ng COMELEC. Kami po yan. Ako po, si Pastor Mar, at saka yung admin po natin. So yan po ang result. Doon po sa deacons ay kailangan po natin ng 6 po sila na nag-qualify para po sa election. Ano po? So ang resulta po, si Brother Reynan ay 83 votes. Si Sister Bautispa Emily ay 45. Si Hansel ay 28. Si Sister Luz, 65. Si Brother Rodel, 35. At si Sister Mendoza, 55 votes. So ang nanalo po sa kanila ay 3. Ang ating pong kailangan ay 3. So yung pinakamatataas po na 3, sila po ang panalo, no? 83 and 65 and 55. Si Brother Reynan, si Sister Luz, at saka si Sister Ana Mendoza. No. Sa elder po naman, kilipat, kapatid. Yan. Sa elder po naman ay 2 lang ang ating kandidato, kaya sila pong 2 ay pumasok. Ano? Yan po ang kanilang number of votes. Si Elder Ezra at si Elder Ferdi. Ano po? So ngayon po, sa 2024 to 2025, hindi po yan 2023, 2024. Matatapos na yung 2023, di ba? So 2024 na po yan. So ang elders po, automatic pong kasama yung ating 3 pastor. Ako po, si Pastor Mar, si Pastor Ruben, at yung ating pong 3 elder, si Elder Ezra, Elder Saldi, at Elder Ferdi. Yun naman pong ating deacons, Sister Cheryl, Brother Reynan, Sister Juby, Sister Luz, at Sister Annalisa. So yan po ang result ng ating pong butuhan po last time. So sila po magiging set of new officers natin, 2024 to 2025. Okay. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo para sa ating doxology and closing prayer. Pangunahan po tayo ating pastor. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son,
sa Kanya ng mapag-ingat sa inyo pang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanyang kalwalatian, kadakilaan, kapamahalan at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen. Hallelujah. Yan. Alam ko po na ang bawat isa na nandito ay punong-puno ng pagpapala. Hallelujah. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Yes, Lord. So patuloy tayong maging mapagpasalamat at ibalik natin ang papuri sa ating Diyos na buhay. Minsan pa nga sabihin natin, I am grateful. I am grateful. I am free. I am free. I am excellent. And I am victorious. I am victorious. Hallelujah! Ilang biyaya, kami pinalaya, mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawag, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsama sa'yo. Jesus,